Ang lamig ng hawakan ng pinto ay nanunuot sa nanginginig kong mga daliri, ngunit mas malamig ang pakiramdam na unti-unting gumagapang sa aking dibdib. Pagbukas ko ng pinto ng sarili kong kwarto, isang pamilyar at matapang na amoy ng pabango ang sumalubong sa akin. Ang pabangong iyon na binili ko pa mula sa ibang bansa para iregalo sa aking biyenan. Ngunit sa halip na pasasalamat, isang nakakapasong eksena ang bumungad sa aking mga mata. Nakakalat sa makintab at malamig na sahig ang mga pinaghirapan kong bilhin. Ang mga mamahaling kasuotan na naging simbolo ng pag-ahon ko sa hirap, ang mga paborito kong bestida na isinusuot ko sa tuwing may mahahalagang pulong sa negosyo, ngayon ay parang mga basahan na lang na tinapak-tapakan, walang awang pinagwahawahak, at nagkalat na parang mga patay na dahon. Sa gitna ng lahat ng kalat na iyon, nakatayo ang aking biyenan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa, humihingal, habang ang kanyang nangingulubot na kanang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang malaking gunting na gawa sa bakal. Ang gunting na iyon ay tila ba ginamit niya para katayin hindi lang ang mga tela, kundi pati na rin ang buong pagkatao ko, ang aking dignidad at ang huling patak ng respeto ko sa pamilyang ito. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Sa halip na humingi ng tawad sa ginawa niyang paninira sa loob ng sarili kong pamamahay, tinaasan pa niya ako ng kilay. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pandidiri at puot na parang isang napakaduming nilalang na napulot lang sa kalye at binigyan ng bihis. Nanginginig ang buo kong kalamnan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala at itanong kung anong kasalanan ang ginawa ko para babuyin niya ng ganito ang mga gamit ko. Pero walang lumalabas na boses mula sa aking lalamunan. Parang may nakabara na matigas at magaspang na bato na pumipigil sa paghinga ko. Tinitigan ko ang isang pira-pirasong tela na kulay asul sa paanan niya. Iyon ang unang mamahaling damit na nabili ko mula sa unang malaking kita ng aking online na negosyo. Bawat hibla ng telang iyon ay may katumbas na puyat, pawis, at luhang ipinatak ko habang nagbabalot ng mga order hanggang madaling araw. Ngayon, sira na ito. Sira na ang lahat. Bago pa man humantong sa madugong eksenang ito ang buhay ko, biglang nagunahan sa pag-agos ang mga alaala. Bumalik sa isip ko ang lahat ng hirap. Ang mga gabing umiiyak ako nang walang tunog dahil ayaw kong magising ang anak ko. Ang lahat ng pinagdaanan ko nitong nakalipas na 10 taon. Isang buong dekada ng pagiging aso't pusa sa paghahanap buhay habang ang mga taong ito ay nakatingin lang sa akin mula sa malayo. Sariwa pa sa isip ko noong mga panahong iyon. Bumagsak ang negosyo ng asawa ko. Isang maling desisyon, isang maling pinagkatiwalaan, at bigla na lang kaming nalubog sa napakalaking utang. Halos araw-araw kaming pinupuntahan ng mga naniningil sa maliit at inuupahan naming apartment. Umabot sa puntong wala na kaming makain. Kahit isang dilatang sardinas o tuyo ay hindi namin mabili. Ang asawa ko, sa halip na humanap ng paraan, ay piniling magmukmok. Araw-araw siyang nakahilata, umiinom ng murang alak na inutang pa sa sari-sari store at sinisisi ang buong mundo sa kanyang kapalpakan. Nawalan siya ng paninindigan bilang haligi ng tahanan. Wala akong pagpipilian. Binuhat ko ang sanggol naming anak, isinakay ko sa likod ko gamit ang isang manipis at lumang kumot at nilibot ko ang masisikip at maiinit na eskinita ng Baklaran at Divisoria. Dama ko pa rin hanggang ngayon ang init ng aspalto na tumatagos sa manipis na swelas ng aking tsinelas. Dama ko ang lagkit ng pawis at ang masangsang na amoy ng palengke. Namakyaw ako ng mga murang damit gamit ang inutang na puhunan. Naglalako ako sa init ng araw, nagtitiis sa uhaw at matinding pagod para lang may maiuwing barya pambili ng gatas ng anak ko. Minsan, inaapoy ng lagnat ang anak ko sa likod ko, pero hindi ako pwedeng huminto. Kailangan kong magbenta. Kailangan kong mabuhay para sa kanya. Sa mga panahong iyon na lugmok kami, sa mga panahong halos nagmamakaawa ako sa mga tao na bumili ng tinda ko, nasaan ang pamilya ng asawa ko? Nasaan ang biyenan ko na ngayon ay naghahari-harian sa pamamahay ko at nanggugupit ng mga damit ko? Wala! Ni anino nila ay hindi ko nakita. Ni isang kusing, ni isang basong tubig, wala silang inabot sa amin. Ang masakit pa,
Sa tuwing dadalaw ako sa kanila para humingi sana ng kaunting tulong o kahit moral na suporta man lang para sa anak ko, puro panlalait ang natatanggap ko. Sinasadya nilang lakasan ng boses nila kapag nasa kusina ako. Kesyo malas daw akong babae. Ako raw ang nagdala ng kamalasan kaya bumagsak ang negosyo ng pinakamamahal niyang anak. Ako raw ang salot na humila pababa sa pamilya nila. Tahimik lang akong umiiyak noon habang naguhugas ng mga pinagkainan nila. Nilulunok ko ang bawat masasakit na salita dahil umaasa akong balang araw, lalambot din ang mga puso nila. Umaasa ako na makikita ng asawa ko ang mga sakripisyo ko at ipagtatanggol niya ako. Ngunit ang asawa ko ay nanatiling bulag, bingi at pipi. Pero talagang bilog ang mundo. Hindi natutulog ang Diyos sa mga taong lumalaban ng patas at hindi sumusuko. Sa awa ng panahon, unti-unting lumago ang maliit kong negosyo. Mula sa paglalako sa kalsada, nakapagtayo ako ng sariling pwesto. Mula sa pwesto, lumaki ito at naging isang malaking online wholesale at retail na kumpanya. Naging maayos ang buhay namin. Nabayaran ko ang lahat ng utang ng asawa ko. Nakabili ako ng malaking bahay, magagarang sasakyan, at higit sa lahat, nabigyan ko ng napakagandang buhay at edukasyon ang anak ko. At nang manggamoy pera na ang bahay namin, nang makita nila ang mga bagong kagamitan at ang pag-asenso ng buhay ko, doon na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Biglang naging napakabait ng biyenan ko. Biglang naging paboritong manugang na ang turing niya sa akin. Araw-araw ay nandito siya sa bahay. Kunwari ay binibisita ang apo, pero ang totoo ay nakikikain, nakiki-aircon at higit sa lahat, nakikikaha sa mga kinikita ko. Naging isang malaking bangko na lang ang tingin nila sa akin. Bawat buwan, bukod sa lahat ng bayarin sa bahay nila, na ako ang umaako, kuryente, tubig, internet, pati na ang mga grocery nila, nagpapadala pa ako ng 100,000 piso bilang personal na allowance ng biyenan ko. 100,000 piso bawat buwan. Para sa isang matandang wala namang pinagkakagastusan sa bahay, napakalaking halaga noon. Saan niya dinadala ang pera? Sa pagyayabang sa mga kumare niya. Binigyan ko pa siya ng sariling credit card na nakapangalan sa akin, walang limitasyon, para lang hindi na siya manghingi ng manghingi at magparinig. Araw-araw siyang nasa labas, nagyayaya ng mga kaibigan sa mga mamahaling buffet sa mga hotel, kumakain ng mga sariwang seafood at lechon, nagpapaspa, habang buong ipinagmamalaki niya sa lahat na ang perang ginagastos niya ay galing sa pawis ng kanyang anak. Oo, sa anak niya na hanggang ngayon ay nakahilata lang sa sofa sa bahay namin, nanonood ng telebisyon maghapon at naghihintay ng sweldo ko. Pinaniwala niya ang buong mundo na ang tagumpay ko ay tagumpay ng anak niya. Pinagtiisan ko ang lahat ng iyon. Nagbulag-bulagan ako sa mga patutsada, sa panggagamit at sa pambabaligtad nila ng kwento. Kinimkim ko ang lahat ng sama ng loob dahil gusto kong mapanatili ang kapayapaan sa pamilya ko. Gusto kong lumaki ang anak ko sa isang buong pamilya na hindi nakakakita ng pag-aaway. Akala ko, kapag ibinigay ko sa kanila ang lahat ng material na bagay na gusto nila, matututo silang rumespeto. Akala ko, mabibili ng pera ko ang kapayapaan ng isip ko. Ngunit nagkamali ako. Ang kasakiman ay walang katapusan at ang lahat ng pagtitimping iyon ay unti-unting gumuho nang malapit na ang 70 kaarawan ng sarili kong ina. Ang nanay ko, na nagpalaki sa akin ng mag-isa matapos kaming iwan ng tatay ko. Ang nanay ko na hanggang ngayon ay nakatira sa maliit naming bahay sa probinsya at nagsusuot ng mga kupas at tastas na duster dahil nanghihinayang siyang bumili ng bagong damit para sa sarili niya. Habang ang biyenan ko ay nagpapalit-palit ng mga mamahaling bag at alahas linggo-linggo gamit ang credit card ko, ang sarili kong nanay ay nagtitiis sa barya-baryang natitira sa pensyon niya. Kahit kailan ay hindi siya humingi sa akin. Sa tuwing nagpapadala ako ng pera, ibinabalik niya ang kalahati dahil baka raw kailanganin ko pa sa negosyo ko. Ayaw niyang maging pabigat. Nakokonsensya ako sa tuwing naiisip ko ang kaibahan ng kalagayan ng 2 matanda sa buhay ko. Kaya naman ipinangako ko sa sarili ko, sa espesyal na araw ng nanay ko, ibibigay ko sa kanya ang pinakamagandang regalong nararapat sa isang reyna.
Gusto kong iparanas sa kanya ang buhay na ipinagkakait niya sa sarili niya. Gusto kong makita siyang nakangiti, suot ang isang bagay na kailanman ay hindi niya pinangarap na mahawakan. Wala pa akong kamalay-malay na ang malinis kong intensyon para sa nanay ko ang magiging mitsa ng sumabog na galit ng biyenan ko, isang galit na walang kasing bagsik at walang katiting na katuwiran. Habang nakatayo ako roon, kaharap ang biyenan kong may hawak na gunting, biglang nagring ng malakas ang cellphone ko na nasa ibabaw ng kama. Pangalan ng asawa ko ang naka-flash sa screen. Tumingin sa akin ang biyenan ko at ngumisi ng nakakaloko. Huminga ako ng malalim, nararamdaman ko ang pagpintig ng mga ugat ko sa sentido. Sasagutin ko ba ang tawag na ito? Ano kaya ang sasabihin ng asawa ko ngayon na alam kong kasabwat siya sa kabaliwang ito ng nanay niya? Patuloy sa pagring ang cellphone ko. Bawat pag-ilaw ng screen at bawat panginginig nito sa ibabaw ng kama ay parang mabibigat na martilyong inihahampas sa aking utak. Tinitigan ko ang pangalan ng asawa ko. Ang lalaking pinangakuan ko sa harap ng altar na sasamahan ko sa hirap at ginhawa. Ang lalaking binuhat ko ng literal at matalinghaga noong mga panahong lugmok na lugmok siya at walang gustong kumampi sa kanya. Huminga ako ng malalim. Pilit kong pinakalma ang nagwawala kong dibdib bago ko dahan-dahang inabot ang telepono at pinindot ang sagot. Hindi pa man ako nakakapagsalita, sumabog na agad ang boses niya sa kabilang linya. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ano na naman bang ginawa mo kay mama? Walang hello. Walang pag-aalala kung nasaan ako o kung kumusta ang araw ko. Ang una niyang inisip, ang una niyang pinotektahan ay ang damdamin ng nanay niyang kasalukuyang nakatayo sa harap ko, hawak ang gunting na ginamit pang massacre sa mga damit ko. Hindi ako nakasagot agad. Ang pait na lumukob sa lalamunan ko ay tila asidong sumusunog sa aking mga vocal cords. Tumingin ako sa biyenan ko na ngayon ay nakapamewang pa, buong pagmamalaking nakikinig sa usapan namin dahil alam niyang kakampi niya ang anak niya. Umiiyak si mama nang tumawag sa akin. Sabi niya sinisigawan mo raw siya dyan. Bakit ba napakadamot mo? Pera lang ba ang problema mo? Ikaw na nga itong nag-umpisa ng gulo. Ikaw pa ang may ganang magalit ngayon. Patuloy na bulyaw ng asawa ko. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong kwarto. Pumikit ako ng mariin. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigil ay tuluyan ng bumagsak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding puot at pagkamulat. Ako? Ako ang nag-umpisa ng gulo? Wala ka bang alam sa ginawa ng nanay mo? Umuwi ka dito ngayon din at tingnan mo kung ano ang ginawa niya sa kwarto ko. Tingnan mo kung paano niya pinagwahawahak ang mga damit na binili ko mula sa sarili kong dugo at pawis. May saglit na katahimikan sa kabilang linya. Naisip ko na baka sakaling nakonsensya siya. Baka sakaling naisip niya na sumobra na ang nanay niya. Pero ang sumunod niyang sinabi ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pagmamahal na mayroon ako para sa kanya. Damit lang yan. Huwag mong palakihin ang issue. Ikaw kasi napakayabang mo. Pinainggit mo pa si mama sa post mo sa Facebook. Sinasadya mo ba talagang ipamukha sa kanya na mas mahalaga ang nanay mo kaysa sa pamilya natin? Kasalanan mo rin kung bakit siya nagdilim. Hayaan mo na, papalitan ko na lang yung mga basahan na yan kapag nagkapera ako. Ibinaba niya ang tawag. Ganun na lang yun, damit lang, basahan lang. Kasalanan ko pa dahil bumili ako ng regalo para sa sarili kong ina. Ibinagsak ko ang cellphone sa kama. Ang pagtataksil ng asawa ko ay mas masakit pa kaysa sa ginawa ng biyenan ko. Pinagtulungan nila ako. Ginawa nila akong kalaban sa sarili kong bahay na ako ang nagtataguyod. Paano ba humantong sa ganitong kawalang hiyaan ng lahat? Paano naging isang napakalaking kasalanan ang pagbili ng isang coat para sa babaeng nagluwal sa akin? Bumalik ang isip ko ilang araw bago ang malagim na eksenang ito. Araw ng Martes, ika-70 kaarawan ng nanay ko. Maaga akong gumising para bumiyahe papunta sa maliit naming probinsya. Hindi ko sinabi sa asawa ko ang plano ko dahil alam kong kukontrahin niya lang ito o kaya ay magdadahilan siya para hindi sumama. Pagdating ko sa luma naming bahay na yari sa kahoy at hollow blocks, naabutan ko ang nanay ko sa maliit at madilim na kusina. Nagluluto siya ng pansit at kaunting lumpiang Shanghai. Suot niya ang dati niyang duster na may tagpina sa laylayan. Nang makita niya ako, napuno ng luha ang kanyang mga mata na may makakapal na kulubot.
Niyakap niya ako ng mahigpit, amoy bawang at sibuyas ang kanyang mga kamay, pero iyon ang pinakamasarap na amoy sa buong mundo para sa akin. Iyon ang amoy ng totoong pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Anak, nag-abala ka pa. Sapat na itong pansit, pampahaba ng buhay. Huwag na tayong gumastos. Alam kong marami kang binabayaran sa negosyo mo at sa pamilya mo. Malumanay na sabi ng nanay ko habang pinupunasan ng pawis sa noo niya. Napalunok ako. Ang biyenan ko, sa tuwing kaarawan niya, ay nagpapabook pa sa mga mamahaling hotel at nag-iimbita ng 50 bisita na sagot ko lahat ang pagkain. Nagrereklamo pa iyon kapag walang lechon at mamahaling alak, pero ang nanay ko pansit lang at presensya ko sapat na. Sa pagkakataong iyon, nagdesisyon akong baguhin ang takbo ng araw niya. Ma, iwan mo yan. Magbihis ka. Pupunta tayo sa Maynila. Ngayon ang araw mo at ipaparanas ko sa iyo kung paano itrato ang isang reyna. Kahit pilit siyang tumatanggi, nadala ko rin siya sa sasakyan. Dinala ko siya sa isa sa mga pinakasikat at pinakamagarang mall sa syudad. Pagpasok pa lang namin, napansin ko na ang pagkailang niya. Ang kanyang lumang tsinelas ay lumilikha ng mahinang tunog sa makintab na marmol na sahig. Tinitingnan niya ang mga naglalakihang chandelier at ang mga taong nakasuot ng mga mamahaling damit. Nakayuko siya at pilit na nagtatago sa likuran ko. Anak, uwi na tayo. Hindi tayo nababagay dito. Baka isipin ng mga gwardya magnanakaw tayo. Bulong niya sa akin, halos nanginginig ang boses. Hinawakan ko ang magaspang at kalyado niyang kamay. Ma, ako ang bahala. May karapatan kang nandito. Pumasok kami sa isang high-end boutique. Sinalubong kami ng amoy ng mamahaling balat at pabango. Ang mga sales lady ay magagalang, ngunit nakita ko ang mabilis na pagpasada ng kanilang mga mata sa suot ng nanay ko. Bago pa sila makapag-isip ng masama, itinaas ko ang noo ko at nagtanong kung nasaan ang kanilang premium winter collection. Gusto kong bilhan ng nanay ko ng makapal na coat para hindi na siya giniginaw tuwing buwan ng Disyembre sa probinsya. Inilabas nila ang isang napakagandang beige cashmere coat. Ang tela ay sobrang lambot na parang yakap ng ulap. Ipinasuot ko iyon sa nanay ko. Nang iharap ko siya sa malaking salamin, natigilan siya. Tinitigan niya ang sariling refleksyon ng matagal. Unti-unting nawala ang takot sa kanyang mukha at napalitan ng isang emosyong matagal ko nang hindi nakita sa kanya, ang pagiging kagalang-galang. Sa suot niyang iyon, nagmukha siyang isang donya, isang babaeng may dignidad na hindi na kailangang yumuko sa kahit kanino. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang hinahaplos ang malambot na tela sa kanyang manggas. Nakita ko ang pagtawa niya, isang tawang puno ng kagalakan at konting hiya. Ngunit nang makita niya ang presyo sa tag na nakasabit sa manggas, halos mahimatay siya. 70,000 piso. Diyos ko po, 70,000! Anak, hubarin mo na ito sa akin. Makakabili na tayo ng isang kapirason lupa sa halagang ito. Ayoko nito, tara na! Nagpapanik niyang sigaw habang pilit na hinuhubad ang coat. Ngunit pinigilan ko ang mga kamay niya. Niyakap ko siya mula sa likod habang nakatingin kami sa salamin. Ma, barya lang yan kumpara sa lahat ng sakripisyo mo para mapatapos ako ng pag-aaral. Regalo ko yan sa'yo. Gusto kong suotin mo yan at ipagmalaki mong galing yan sa anak mo. Binayaran ko ang coat ng cash ng walang alinlangan. Pagkatapos naming kumain sa isang sikat na fine dining restaurant, kinuhaan ko siya ng litrato habang nakangiti. Suot ang kanyang bagong cashmere coat na may background na magandang tanawin ng syudad. Iyon ang pinakamagandang ngiti na nakita ko sa buong buhay ko. In-upload ko ang litrato sa social media ko na may caption na para sa nag-iisang reyna ng buhay ko. Walang halaga ang makakatumba sa pagmamahal mo. Happy 70th birthday, Mama! Napakasaya ng araw na iyon hanggang sa ihatid ko siya pauwi at bumalik ako sa sarili kong bahay kinagabihan. Wala akong kaalam-alam na ang litratong iyon ay nakita na pala ng biyenan ko na buong araw na nagbabantay sa mga galaw ko sa internet. Pagdating ko sa bahay, nakaupo ang asawa ko sa sala. Nakahalukip-kip at madilim ang mukha. Wala man lang siyang binanggit na pagbati para sa nanay ko. Ang bungad niya agad ay isang tanong na nagpayanig sa buong pagkatao ko. Bumili ka raw ng coat para sa nanay mo na halos 100,000. Nababaliw ka na ba sa paggasta? Alam mo bang nag-message sa akin si Mama at umiiyak? Sabi niya,
Panay ang reklamo mo kapag humihingi siya ng pandagdag sa allowance niya, tapos sa nanay mo, isang bagsakan lang ang 100,000. Pera ko rin ang ginagastos mo ah. Napatigil ako sa paglalakad. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Pera mo? Kailan ka pa nagkapera sa pamamahay na ito? At bakit bawal kong bilhan ang sarili kong nanay, gayong ang nanay mo ay nagpapakasasa sa credit card ko buwan-buwan? Ngumisi siya nang nakakainsulto at tumayo dumuro sa mukha ko. Asawa mo ako, kaya lahat ng kinikita mo akin din. At para maging patas tayo at tumigil na sa pag-iyak si mama, gusto kong bilhan mo siya bukas ng bagay na matagal na niyang hinihingi. Bilhan mo siya nung massage chair na nakita natin sa mall na nagkakahalaga ng 150,000. Kapag hindi mo ginawa yon, wag na wag kang magpapakita sa akin at kay mama. Ito ang unang pagkakataon na hiningan niya ako ng ganoon kalaking halaga ng may halong pagbabanta at ito rin ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na sumagot ako ng isang malamig at mariin na hindi. Ngunit hindi ko inaasahan kung ano ang gagawin ng asawa ko matapos kong tanggihan ang walang hiya niyang pabor, isang hakbang na nagbigay ng buong karapatan sa biyenan ko na pumasok sa kwarto ko kinabukasan at sirain ang lahat ng pinaghirapan ko. Ano ang sinabi niya sa nanay niya ng gabing iyon na nagtulak sa matanda na maging isang halimaw? Ibinaba ko ang telepono sa ibabaw ng kama. Ang mga salitang binitawan ng asawa ko ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa loob ng aking bungo na parang isang sirang plaka. Damit lang daw iyon. Basahan. Kasalanan ko pa dahil pinukaw ko raw ang inggit ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, may isang bahagi ng pagkatao ko ang tuluyang namatay. Hindi ito ang unang pagkakataon na pinili niya ang nanay niya kaysa sa akin. Pero ito ang pinakamasakit dahil ito ang pinakamalinaw. Wala na akong puwang sa puso niya bilang asawa. Isa lamang akong kasangkapan. Isang makina na naglalabas ng pera para suportahan ang mga luho at kahibangan nila. Dahan-dahan kong inangat ang aking paningin at sinalubong ang mga mata ng biyenan ko. Nakatayo pa rin siya roon sa gitna ng mga nagulanit kong damit. Nakapamewang siya at mayabang na nakangisi. Hinihintay niya ang aking pagwawala. Hinihintay niyang magmakaawa ako, umiyak, sumigaw o lumuhod sa harap niya para humingi ng tawad dahil iyon ang nakasanayan niyang gawin ko sa tuwing nagkakaroon kami ng alitan. Sanay siyang ako ang nagpapakumbaba para lang matapos ang gulo. Pero sa pagkakataong ito, walang luhang tumulo mula sa aking mga mata. Walang panunumbat na lumabas sa aking mga labi. Sa halip na mag-alab sa galit, isang nakakapanindig balahibong lamig ang unti-unting bumalot sa aking buong katawan. Isang malamig at nakakabinging katahimikan. Napagtanto ko na ang pakikipagtalo sa mga taong walang konsensya ay isang pag-aaksaya lamang ng laway at hininga. Hindi mo maipapaliwanag ang halaga ng isang bagay sa taong sanay na manira ng buhay ng may buhay. Walang kibo akong humakbang palapit sa aparador. Ramdam ng mga paa ko ang magaspang na pagkakagupit ng mga telang nakakalat sa sahig, pero hindi na ako nakaramdam ng panghihinayang. Ang mga damit na ito ay mabibili ko ulit. Pero ang dignidad kong matagal nilang tinapakan ay kailangan ko nang bawiin ngayon din. Kinuha ko ang isang malaking itim na maleta mula sa itaas ng kabinet. Binuksan ko ito sa ibabaw ng kama at nagsimulang magsalansan ng ilang natirang damit na hindi niya inabot ng gunting. Isinama ko ang aking laptop, ang mga mahalagang dokumento ng aking negosyo at ang mga bank books ko. Ito lang ang mga bagay na may tunay na halaga. Ang bahay na ito, ang mga mamahaling muebles, ang malaking telebisyon na binili ko para sa kanila, lahat ng iyon ay iiwan ko na. Habang nag-iimpake ako, patuloy sa pagdakdak ang biyenan ko. Humalingaw-ngaw ang matinis niyang boses sa buong kwarto, punong-puno ng pag-uuyam at kayabangan. Aba, at maglalayas ka pa talaga? Sige, lumayas ka. Tingnan natin kung hanggang saan ang mararating ng kayabangan mo. Babalik ka rin dito na nakaluhod at nagmamakaawa sa anak ko. Akala mo ba kawalan ka? Wala kang kwentang manugang, walang utang na loob. Ang sarili mong nanay, binibilhan mo ng mamahaling damit habang ako na nag-aalaga sa asawa mo ay ginugutom mo. Hindi ko siya pinansin. Ipinagpatuloy ko ang pagtiklop ng mga damit ko. Ang kanyang mga salita ay parang mga langaw na nag-iingay lamang sa aking pandinig ngunit wala ng kakayahang sumugat sa aking puso.
Naging manhid na ako sa mga pangiinsulto niya. Nang maisara ko ang zipper ng aking maleta, humarap ako sa kanya. Tinitigan ko siya ng tuwid sa mga mata. Walang galit, walang takot. Isang blankong tingin na nagpatahimik sa kanya. Nang sandali, nakita ko ang bahagyang pagkagulat sa kanyang mukha. Siguro ay hindi siya sanay na makita akong ganito katatag. Siguro ay inasahan niyang guguho ang mundo ko. Hinawakan ko ang hawakan ng aking maleta at nilampasan siya. Tuloy-tuloy ang naging paglalakad ko palabas ng kwarto, pababa ng hagdan, at palabas ng malaking pinto ng bahay na ipinundar ko mula sa aking pawis at dugo. Hindi ako lumingon. Hindi ako nag-atubili. Bawat hakbang ko papalayo sa bahay na iyon ay tila pagkalag ng mga mabibigat na kadenang iginapos nila sa aking mga paa sa loob ng isang dekada. Nang maramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin sa gabi paglabas ko ng gate, nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa, isang pambihirang kalayaan na matagal ko nang ipinagkait sa aking sarili. Sumakay ako sa aking sasakyan at nagmaneho palayo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta noong una. Ang mahalaga lang ay makalayo ako sa lugar na iyon na unti-unting pumapatay sa aking kaluluwa. Nag-check-in ako sa isang tahimik at maayos na hotel sa kabilang syudad. Pagpasok ko sa kwarto ng hotel, ibinagsak ko ang katawan ko sa malambot na kama. Sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, nakahinga ako ng maluwag. Walang matang nakabantay sa bawat galaw ko. Walang bibig na humusga sa bawat desisyon ko. Walang asawang naghihintay lang ng isusubo niya. Ako lang at ang katahimikan. Nakatulog ako ng mahimbing ng gabing iyon, walang luha, walang hinanakit. Isang mahimbing na tulog ng isang taong handa ng bumangon para sa isang bagong simula. Kinabukasan maaga akong nagising. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng hotel ay tila nagbibigay sa akin ng bagong lakas. Mainit ang kape sa aking tabi habang nakaupo ako sa harap ng aking laptop. Ang kalungkutan at pait ng kahapon ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Tinawag nila akong madamot. Tinawag nila akong walang utang na loob. Pinamukha nila sa akin na ang perang kinikita ko ay pag-aari ng asawa ko at karapatan ng biyenan ko na gastusin ito ayon sa kanyang luho. Panahon na para iparana sa kanila ang tunay na kahulugan ng salitang madamot. Panahon na para putulin ang pisi na nagdudugtong sa kanilang maluhong pamumuhay at sa aking bulsa. Panahon na para sa aking paghihiganti. Hindi isang paghihiganting gagamitan ng dahas o paninira ng gamit, kundi isang masakit at malalim na leksyon sa realidad. Isang leksyong pinansyal. Binuksan ko ang online banking application sa aking laptop. Ang unang bumungad sa akin ay ang detalye ng credit card na hawak ng aking biyenan. Ang credit card na ginagamit niya sa pag-iimbita ng mga kumare niya sa mga mamahaling restaurant, sa pagbili ng mga alahas na ipinagmamalaki niya sa mga kapitbahay, sa mga spa at parlor na pinupuntahan niya linggo-linggo. Tinitigan ko ang mga naging transaksyon niya nitong mga nakaraang araw. Halos umabot na sa 50,000 ang nagastos niya sa loob lamang ng isang linggo. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Walang panginginig sa aking mga daliri nang i-click ko ang option na report lost or stolen at tuluyang ipinablock ang card na iyon. Isang simpleng pag-click sa mouse pero sapat na para putulin ang kanyang pinagmumula ng yabang. Sumunod kong pinuntahan ng nakaschedule na auto-transfer ng pera. Bawat ikalima ng buwan, automatikong lumilipat ang 100,000 piso mula sa aking savings account papunta sa personal na bank account ng biyenan ko bilang kanyang buwan ng allowance. 100,000 piso na ipinampupuno niya sa kanyang mga luho habang ang sarili kong ina ay nagtitiis sa pansit at tagping duster. Pinindot ko ang cancel scheduled transfer. Burado na ang kanyang allowance. Wala nang papasok na grasya sa kanyang account mula sa araw na ito. Pero hindi pa ako nakontento roon. Naisip ko malaking bahay na tinutuluyan nila ngayon. Ang bahay na ako ang nagbabayad ng buwan ng amortisasyon. Ang bahay na kumukonsumo ng napakalaking kuryente dahil araw-gabi ay nakabukas ang 3 aircon kasama na ang malaking telebisyon na hindi namamatay. Kinuha ko ang aking cellphone at nagdial. Tinawagan ko ang kumpanya ng kuryente, ang Meralco. Dahil nakapangalan sa akin ang account, napakadaling hilingin na putulin ang linya ng kuryente sa address na iyon dahil lilipat na ako ng tirahan at wala na akong balak ituloy ang serbisyo.
Ginawa ko rin ito sa kumpanya ng tubig, maging sa aming internet provider at cable TV. Bawat serbisyo na nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga buhay na ako ang nagpapakahirap bayaran, ipinasara ko lahat. Sa loob lamang ng isang oras, natapos ko ang operasyon. Pakiramdam ko ay nabunutan ako ng napakalaking tinik sa dibdib. Pinutol ko ang lahat ng ugat na nagbibigay buhay sa kanilang kasakiman. Ngayon, gusto kong makita kung hanggang saan naabot ang tapang at kayabangan ng biyenan ko kung wala ang pera ng manugang na nilalait-lait niya. Gusto kong makita kung paano siya bubuhayin ng pinakamamahal niyang anak na hanggang ngayon ay umaasa pa rin sa pabor ko. Habang humihigop ako ng mainit na kape at pinagmamasdan ang tahimik na tanawin mula sa bintana ng aking kwarto, bigla kong naalala ang isang mahalagang detalye. Ngayong araw ng Miyerkules ang nakatakdang pagkikita ng biyenan ko at ng kanyang 4 na matalik na kumare sa isang sikat at napakamahal na hotel buffet sa Makati. Narinig ko siyang nagmamayabang sa telepono noong nakaraang linggo na siya ang taya, siya ang magpapakain sa kanilang lahat gamit ang kanyang walang limitasyong credit card para ipagdiwang ang pagkakapanalo niya sa mahjong. Napangiti ako ng isang mapait at malamig na ngiti. Sadyang mapaglaro ang tadhana. Sa mga oras na ito, sigurado akong nakaupo na sila sa magagarang silya ng restaurant. Pinupuno ang kanilang mga plato ng mga naglalakihang sugpo, lechon de leche at mga mamahaling steak. Sigurado akong dinig na dinig sa buong restaurant ang malakas na boses ng biyenan ko habang nagyayabang tungkol sa kayamanan ng kanyang pamilya. Pero ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag inabot na ng waiter ang bill na umaabot sa 10 o 20,000 piso at nang iabot niya ang kanyang ipinagmamalaking credit card ay bigla itong tanggihan ng makina? Paano niya sasaluhin ang kahihiyan sa harap ng mga kumare niyang kilala rin sa pagiging tsismosa sa buong subdivision kapag nalaman nilang ang card na hawak niya ay patay na at wala siyang pambayad sa lahat ng kinain nila? Hindi nagtagal, napatunayan kong tama ang hinala ko. Basag ang payapang katahimikan ng aking kwarto sa hotel nang magsimulang magwala ang cellphone ko sa ibabaw ng maliit na lamesa. Sunod-sunod ang pag-ilaw nito. Walang patid ang panginginig. Tinitigan ko ang screen. Pangalan ng asawa ko ang paulit-ulit na lumalabas. Hinayaan ko muna itong tumunog ng 5 beses bago ko dahan-dahang inabot at pinindot ang sagot. Hindi pa man dumadampi ang telepono sa aking tenga, rinig na rinig ko na ang boses niyang halos mapatid ang litid sa kabilang linya. Anong ginawa mo? Hayop ka! Anong ginawa mo sa credit card ni Mama? Ang sigaw niya ay may kasamang panggigil na tila ba gusto niyang lumusot sa telepono para sakalin ako. Ngunit sa halip na matakot o kabahan tulad ng dati, isang malamig na ngiti ang namutawi sa aking mga labi. Isang ngiting umaabot sa aking mga mata, ngunit kailanman ay hindi naaabot sa aking puso. Sa background ng tawag, naririnig ko ang nag-iiyak at nagwawalang boses ng aking biyenan. Sumisigaw siya, humihikbi, nag-iinarte na parang inatake sa puso dahil sa matinding kahihiyang natikman niya. Mula sa mga galit na sumbat at putol-putol na kwento ng aking asawa, nabuo sa isip ko ang buong detalyeng nangyari sa mamahaling restaurant. Eksakto sa imahinasyon ko. Ang order daw ang biyenan ko ng pinakamamahaling alak, nagpakasasa sila ng mga kumari niya sa mga higanting lobster, lechon de leche at imported na wagyu beef. Punong-puno ng kayabangan habang ipinagmamalaki sa buong mesa na ang kanyang manugang ay sunod-sunuran sa kanya. Ngunit nang dumating na ang oras ng pagbabayad at iniabot niya ang kanyang ipinagmamalaking card, doon gumuho ang kanyang palasyo. 2 beses ipinasada ng waiter ang card sa makina. 2 beses din itong nagkulay pula at nagpakita ng salitang decline. Nang ipaalam ng waiter na hindi gumagana ang card, tinaasan pa raw ito ng boses ng biyenan ko at sinabing baka sira ang kanilang makina dahil walang limitasyon ang perang nasa loob niyon. Ngunit nang lumapit na ang mismong manager ng restaurant para kumpirmahin na kanselado na ang account ng card, doon na namula sa matinding hiya ang matanda. Ang masaklap pa, wala man lang dalang sapat na cash ang biyenan ko dahil masyado siyang nagtiwala sa perang hindi naman kanya. Kinailangan pang mag-ambaga ng mga kumari niya. Yung mga kumari niyang kanina lang ay bilib na bilib sa kanya, ngayon ay nagtitinginan ng palihim, nagbubulungan,
at nagbibigay ng matatalim na tingin habang inilalabas ang kani-kanilang mga pera para lang makalabas sila ng restaurant nang hindi inirereklamo sa mga otoridad o pinaghuhugas ng pinggan sa kusina. Isang napakalaking sampal sa kanyang umaapaw na ego. Wala kang kwentang manugang, nakakahiya ka, pinahiya mo ang pamilya natin. I-unblock mo yan ngayon din at i-transfer mo sa account ko ang perang inutang ni mama sa mga kaibigan niya. Kailangang mabayaran yon ngayon din bago pa kumalat ang chismis sa buong subdivision natin. Utos ng asawa ko. Puno ng autoridad na tila ba isa akong utusan na kailangang sumunod sa bawat kumpas ng kanyang kamay. Malamig pa sa yelo ang naging sagot ko. Bakit ko babayaran ang kinain ng nanay mo? Di ba sabi mo kagabi, pera mo rin ang kinikita ko dahil asawa kita? Di ba sabi ng nanay mo, anak niya ang nagpapalamon sa akin? Eh di, ikaw ang magbayad. Total, ikaw naman ang nagmamalaking lalaki at haligi sa pamilyang yan. Gamitin mo yung sweldo mong hindi man lang makabili ng 1 kilong bigas para mabuhay ang pamilya natin. Napipi siya. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Alam niyang wala siyang pera. Alam niyang ang kakarampot na sweldo niya sa maliit niyang trabaho ay sapat lang para sa kanyang pamasahe, sigarilyo at pang-inom kasama ng mga tambay sa kanto. Wala siyang ipon. Wala siyang maaasahan kundi ako. At ngayon na pinutol ko na ang linya, ramdam ko ang pagguho ng kanyang pagkalalaki. Hayop ka! Pagbabayaran mo to! Umuwi ka rito ngayon din! Magtutuos tayo! Banta niya bago niya tuluyang pinatay ang tawag. Ibinaba ko ang telepono at muling humigop ng aking mainit na kape. Hindi pa tapos ang araw at alam kong hindi doon natatapos ang kanilang kalbaryo. Dahil kinagabihan, pag-uwi ng asawa ko sa aming bahay galing sa pagsalo sa kahihiyan ng kanyang ina, sinalubong siya ng panibagong bangungot. Nagsimula na naman ang pag-ilaw ng screen ng aking cellphone. Nagsimulang pumasok ang mga text messages. Sa simula, puro pagmumura at pagbabanta ang laman nito. Nasaan ka? Bakit madilim dito sa bahay? Bakit hindi gumagana ang mga switch ng ilaw? Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo? Umuwi ka rito ngayon din. Ayusin mo to, bago ko basagin ang lahat ng gamit mo rito. Binasa ko lang ang mensahe nang walang anumang reaksyon sa aking mukha. Nakahiga ako sa malambot na kama ng hotel, dinadama ang malamig na simoy ng aircon na binabayaran ko mula sa sarili kong bulsa at pinaghirapan. Tinitigan ko ang screen ng cellphone ko na halos mag-init na sa dami ng missed calls at text. Wala pa ring tigil. Sigurado akong nagwawala na siya sa loob ng bahay. Na-imagine ko ang pawisang katawan niya sa loob ng madilim at mainit na sala dahil hindi nila mabuksan ang kanilang paboritong aircon. Na-imagine ko ang pagpunta niya sa kusina, bubuksan ng gripo para maghilamos sana dahil sa matinding stress at lagkit ng katawan, ngunit walang kahit isang patak ng tubig na lalabas mula sa tubo. Putol na ang kuryente, putol na ang tubig. Wala na rin silang internet para makapag-post ng mga hinaing nila sa social media. Habang lumalalim ang gabi, napansin ko ang unti-unting pagbabago sa tono ng mga text messages ng asawa ko. Mula sa pagiging maangas, mapagmataas, at punong-puno ng banta, naging unti-unting nagmamakaawa. Ang gutom, init at kawalan ng ginhawa ay napakabilis pa lang makapagpalambot ng matigas na tuhod. Kahit wag mo nang ibalik yung card ni mama, yung kuryente lang muna, parang awa mo na. Ang init-init dito sa loob ng bahay, hindi makahinga si mama dahil sa high blood niya, pati tubig wala. Hindi man lang kami makapaghugas ng pinggan o makapagsaing. Paano kami kakain? Paano kami maliligo? Wag mo namang gawin sa amin to, pamilya mo kami. Paano sila kakain? Paano sila maliligo? Pamilya, mga salitang kailanman ay hindi nila naisip o itinanong noong ako ang nagpapakahirap sa kalsada. Noong araw-araw akong naglalakad sa ilalim ng tirik na araw, karga ang anak ko para lang may maiuwi akong isusubo nila. Noong panahong umiiyak ako ng tahimik sa kusina dahil tinatawag nilang malas ang pagkatao ko. Ngayon gusto nilang maawa ako. Ngayon, bigla nilang naalala na pamilya nila ako. Ibinaon ko ang aking mukha sa malambot na unan. Isang pilit na pagtawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawa na may halong pait, pagod at kakaibang tagumpay.
Inisip kong patayin na ang aking cellphone para tuluyan ng matulog at hayaan silang namnamin ang unang gabi ng kanilang pagbabalik sa realidad. Ngunit bago ko pa man mapindot ang power button ng aking telepono, bigla itong nagring muli. Inaasahan kong ang asawa ko na naman ito o baka ang biyenan ko nagagamit ng ibang numero para sumigaw at magmakaawa. Pero hindi. Ang nakarehistro sa screen ay isang numerong hindi pamilyar, isang numerong hindi nakasave sa aking contacts. Napakunot ang aking noo. Dahan-dahan kong sinagot ang tawag at itinapat ang telepono sa aking tainga. Wala akong narinig na boses sa kabilang linya sa mga unang segundo. Tanging isang mabigat at garalgal na paghinga. "Hello? Sino to?" Tanong ko, pilit pinapanatili ang lamig sa aking boses. Ang sumunod kong narinig ay nagpatayo ng mga balahibo sa aking batok. Hindi ito ang asawa ko. Hindi ito ang biyenan ko. Isang pamilyar na boses ng lalaki, isang boses na matagal ko nang pinilit ibaon sa limot, ang nagsalita ng mahina ngunit malinaw. "Mag-ingat ka. Alam ko kung saang hotel ka nakatago ngayon." Nanigas ang buong katawan ko. Tila naging yelo ang dugong nananalaytay sa aking mga ugat. Ang boses na iyon kahit mahigit isang dekada na ang nakalipas ay nakaukit na sa pinakamalalim at pinakamadilim na bahagi ng aking alaala. Iyon ang boses na nagdadala ng bangungot noong mga panahong lugmok kami sa kahirapan. Ang boses ni Mang Tomas, ang kilalang walang awang yusurero na nagbaon sa asawa ko sa utang 10 taon na ang nakararaan. Siya ang dahilan kung bakit kami nagtago na parang mga daga, kung bakit ako naglako sa kalsada habang inuulan at inaaraw, at kung bakit halos mabaliw ako sa takot tuwing may kakatok sa aming pinto. Ngunit bakit siya tumatawag ngayon? Paano niya nakuha ang numero ko? At paano niya nalaman kung saang hotel ako nagpapalipas ng gabi? Mang Tomas, mahina akong bigkas, halos hindi makahinga. Ang pangalan niya ay parang lason na sumugat sa aking lalamunan. Isang nakakakilabot na halakhak ang narinig ko sa kabilang linya. Ang tawa niyang iyon ay nagpaalala sa akin ng mga gabing iniiyakan ko ang anak ko habang nagtatago kami sa madilim na kwarto. "Aba, at tandang-tanda mo pa pala ako, misis, maganda iyan." Ibig sabihin, alam mo kung paano ako maningil ng utang. Akala ko ba ay mayamang-mayaman na kayo ngayon? Balita ko ay sikat na ang negosyo mo. Pero bakit itong asawa mo nangungutang pa rin sa akin ng patago? Kumunot ang noo ko. Bumilis ang tibok ng puso ko hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nakakapasong kaba na unti-unting nagiging galit. Anong sinasabi mo? Walang inuutang ang asawa ko. Matagal na naming nabayaran ng lahat ng utang niya sa iyo. May negosyo ako, hindi namin kailangan ng pera mo. Oh, hindi mo ba alam? Ang boses ni Mang Tomas ay puno ng pang-uuyam, tila ba tuwang-tuwa siyang sirain ang aking kapayapaan. 2 araw pa lang ang nakakalipas nang pumunta sa opisina ko ang magaling mong asawa. Umiiyak, nagmamakaawa. Kailangan daw niya ng ₱250,000 ng mabilisan. Pambili daw ng mamahaling massage chair at alahas para sa nanay niya. At alam mo ba kung ano ang ginamit niyang collateral? Ang kumpanya mo. Ipinakita niya ang mga papeles ng negosyo mo at pinirmahan ang kontrata gamit ang pangalan mo bilang garantor. Gumuho ang mundo ko. Ang bawat salitang binitawan niya ay parang mga balang tumagos sa aking dibdib. ₱250,000. Ginamit niya ang pangalan ng kumpanya ko. Ginamit niya ang pinaghirapan ko para pondohan ang luho ng nanay niya at ang sarili niyang kayabangan. Kaya pala ganoon na lang ang lakas ng loob niyang utusan akong bilhin ng massage chair na iyon dahil alam niyang kapag hindi ako pumayag, may nakuha na siyang pera mula sa demonyong ito para ipamukha sa akin na kaya niyang buhayin ang luho ng ina niya. Pero dahil pinutol ko ang lahat ng pondo niya, wala siyang kakayahang magbayad ng buwanang interes. Wala akong pinirmahan, matigas kong sagot. Ang panginginig ng boses ko ay nawala, napalitan ng isang malamig at matalim na tapang. Peke ang pirma na iyon. Hindi ako mananagot sa utang na hindi ko pinasukan. Peke man o hindi, pangalan mo ang nakasulat doon, madiing sagot ni Mang Tomas. At dahil nagtatago ngayon sa dilim ang asawa mo at hindi sumasagot sa mga tawag ko, ikaw ang pupuntahan ko. Sinabi niya sa akin na naglayas ka.
Ibinigay niya sa akin ang plate number ng sasakyan mo at ang huling location mo gamit ang GPS tracker na palihim niyang inilagay sa kotse mo. Oo, Mrs. Ang sarili mong asawa ang nagturo kung nasaan ka para iligtas ang sarili niya sa galit ko. Kaya huwag kang magkakamaling tumakas dyan. May mga bata ako sa ibaba ng hotel mo. Naputol ang linya. Isang mahabang tunog na lamang ang naiwan sa aking tainga. Ibinagsak ko ang telepono sa kama. Napakapit ako sa aking dibdib. Ang asawa ko, ang lalaking pinagsilbihan ko, binihisan ko, at ipinagtanggol ko sa buong mundo noong mga panahong wala siyang silbi. Siya pa mismo ang naglagay sa akin sa kapahamakan. Siya ang nagbigay ng lokasyon ko sa isang mapanganib na sindikato para lang iligtas ang sarili niyang balat. Habang ako ay nagdurusa sa kawalan niya ng suporta, nagplano pa pala siya ng isang patibong na tuluyang sisira sa lahat ng pinundar ko. Ganon ba siya kasakim? Ganoon ba siya kawalang budhi? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kwarto. Dati-rati, kapag nahaharap ako sa ganitong sitwasyon, ang unang reaksyon ko ay ang umiyak, ang magmakaawa, ang tanungin ng Diyos kung bakit napakalupit ng tadhana sa akin. Pero ngayon, kakaiba ang nararamdaman ko. Walang pumatak na luha, walang hikbi. Sa halip, isang mainit at nakakapasong apoy ang nagliyab sa aking kaibuturan. Ang apoy ng matinding paghihiganti. Pinatay na ng asawa ko ang huling butil ng awa at pagmamahal na natitira sa puso ko para sa kanya. Kung gusto nilang maglaro ng marumi, ipapakita ko sa kanila na mas marunong akong maglaro sa putikan na hindi nadudumihan ang aking mga kamay. Agad akong tumayo, mabilis kong isinara ang aking maleta, hindi ako pwedeng manatili sa kwartong ito. Kung totoo ang sinabi ni Mang Tomas na may mga tauhan siya sa ibaba, kailangan kong makaisip ng paraan para makalabas ng hindi nila napapansin. Ngunit bago ang lahat, kailangan kong siguraduhin ang kaligtasan ng mga taong pinakamahalaga sa akin. Kinuha ko ang aking cellphone at nagdial. Tinawagan ko ang aking pinagkakatiwalaang yaya na kasalukuyang kasama ng aking 10 taong gulang na anak na babae sa isang school camp sa labas ng syudad. Ipinagbiling ko sa kanya na wag silang uuwi sa bahay namin. Inutusan ko siyang idiretso ang anak ko sa probinsya, sa bahay ng aking ina. Sinabi ko rin sa kanya na wag sasagutin ng anumang tawag mula sa asawa ko o sa biyenan ko. Matapos makasiguro na ligtas ang aking anak at ina, tinawagan ko naman ang aking abogado. Attorney, bungad ko, ang boses ko ay kalmado ngunit may dalang panganib. Kailangan ko ng tulong mo ngayon din. Nagpeke ng pirma ang asawa ko sa isang loan agreement na nagkakahalaga ng ₱250,000 at isinangla niya ang pangalan ng kumpanya ko. Gusto kong ihanda mo ang lahat ng papeles para sa annulment, fraud at estafa. At isa pa, kailangan ko ng police escort ngayon din sa hotel na tinutuluyan ko. May mga taong nag-aabang sa akin sa ibaba. Matapos ibigay ang lahat ng detalye sa aking abogado, huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang mahinang asawa na palaging nakayuko sa biyenan. Isa na siyang palaban na ina at negosyante na hindi papayag na sirain ng sinuman ang kanyang buhay. Sinuot ko ang aking itim na coat, kinuha ang aking dark glasses at mahigpit na hinawakan ang aking maleta. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng aking kwarto. Sinilip ko ang pasilyo. Tahimik, walang tao. Mabilis at walang ingay ang naging paglalakad ko patungo sa service elevator na ginagamit lamang ng mga staff ng hotel. Alam ko ito dahil isa ang kumpanya ko sa mga nagsusupply ng uniforme para sa hotel na ito. Pagbaba ko sa basement kung saan nakaparada ang aking sasakyan, naging mas maingat ang bawat hakbang ko. Ang boses ng takot sa aking isipan ay pilit kong tinatabunan ng aking tapang. Nang malapit na ako sa aking sasakyan, napansin ko ang 2 malaking lalaki na nakatambay sa hindi kalayuan. Pareho silang nakaitim na jacket at palipat-lipat ang tingin. Sila na siguro ang mga tauhan ni Mang Tomas. Pilit kong inilihis ang aking mukha at naglakad patungo sa kabilang direksyon, naghahanap ng ibang exit. Ngunit bago pa man ako makalayo, isang pamilyar at itim na sasakyan ang biglang pumasok sa basement parking. Mabilis itong nagmabilis at biglang huminto sa mismong harapan ko na naging dahilan ng pag-alingaw-ngaw ng gulong nito sa buong paligid. Bumukas ang pinto ng sasakyan at ang taong lumabas mula rito ay nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Ano ang ginagawa niya rito? Bumukas ang pinto ng sasakyan. Huminto ang pag-ikot ng aking mundo at tila umurong ang aking dila.
Handa na sana akong tumakbo, handa na sana akong isigaw ang lahat ng lakas na natitira sa aking baga, ngunit ang mukhang bumungad sa akin mula sa loob ng makapal na tint ng sasakyan ay hindi ang walang awang mukha ng isang kriminal. Isang lalaking nakasuot ng formal na barong ang mabilis na bumaba, kasunod ang dalawang matipunong lalaki na nakasuot ng asul na uniforme ng pulisya. "Mrs., ayos ka lang ba?" Ang pamilyar at mahinahong boses na iyon ay nagparupok sa aking mga tuhod, si Attorney Mendoza, ang aking pinagkakatiwalaang abogado. Bago pa man makalapit ang dalawang kahina-hinalang lalaki na nakaitim na jacket sa paligid ko, mabilis na lumapit ang mga pulis at hinarang sila. Nang makita ng mga tauhan ni Mang Tomas ang mga awtoridad at ang matalim na tingin ng aking abogado, mabilis silang umatras, nagpanggap ng mga inosenteng dumadaan lamang, at naglakad palayo hanggang sa lamunin sila ng mga anino ng basement parking. Nakahinga ako ng maluwag, isang napakabigat na hangin ang pinakawala ng aking dibdib. Naramdaman ko ang malamig na pawis na tumutulo sa aking noo pababa sa aking leeg. Sinalubong ako ni Attorney Mendoza. Kinuha ang aking maleta at inalalayan akong sumakay sa ligtas na loob ng kanyang sasakyan. Habang binabaybay namin ang madilim na kalsada pabalik sa kanyang pribadong opisina, nanatili akong tahimik. Nakatingin lamang ako sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga nagdadaanang ilaw ng mga poste na tila mga alaalang mabilis na lumilipas. Sa bawat pagkurap ng aking mga mata, nakikita ko ang mukha ng aking asawa. Ang mukha ng lalaking nangakong poprotektahan ako sa harap ng altar. Ang lalaking iginapang ko mula sa putikan ng pagkakabaon sa utang. Ang lalaking iyon, ang sarili kong asawa, ay ipinagpalit ang aking kaligtasan at buhay para lamang sa kapritsyo ng kanyang ina at sa sarili niyang karuwagan. Nakuha ko na ang kopya ng peking kontrata mula sa mga koneksyon natin, basag ni Attorney Mendoza sa nakakabinging katahimikan. Inabot niya sa akin ng isang brown envelope. Masyadong desperado ang asawa mo. Ginamit niya ang lumang letterhead ng kumpanya mo at halatang pilit ang pagkakagaya sa pirma mo. Walang notaryo publiko na matinong tatanggap nito, pero dahil usurero si Mang Tomas, hindi na kailangan ng legalidad para sa kanila. Ang gusto lang nila ay panakot, at ginamit ka ng asawa mo bilang pain. Binuksan ko ang envelope, nanginginig ang mga daliri ko, nang hawakan ko ang papel. Naroon nga ang pangalan ko, ang pangalan ng aking negosyo, at ang halagang 500,000 piso, kalahating milyon. Para saan? Para sa isang mamahaling upuan na magmamasahe sa likod ng biyenan kong walang ginawa kundi saktan ako? Para sa mga alahas na ipagyayabang niya sa mga kumare niya habang ang sarili kong ina ay nagtitiis sa lumang duster? Isang mainit na luha ang tumulo at pumatak sa mismong peking pirma sa papel. Hindi ito luha ng takot. Ito ay luha ng matinding pagluluksa. Niluluksa ko ang 10 taon ng aking kabataan na sinayang ko sa isang pamilyang walang puso. Niluluksa ko ang pagmamahal na ibinigay ko ng buong-buo ngunit ibinalik sa akin bilang lason. Ano ang gusto mong gawin natin ngayon? Tanong ni Attorney Mendoza, bakas ang awa at pag-unawa sa kanyang boses. Pwede tayong maghain agad ng kasong estafa at falsification of public documents laban sa asawa mo. Pwede rin nating isama ang biyenan mo sa kasong malicious mischief at unjust vexation dahil sa ginawa niyang paninira sa mga gamit mo. Handa na ang mga papeles para sa annulment at protection order. Kailangan ko na lang ang pirma mo na nagpapatunay na handa ka nang tapusin ang lahat. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking palad. Tumingala ako at huminga ng malalim. Ang babaeng umiiyak sa loob ng sasakyang ito ay ang huling pagkakataon na makikita nila akong mahina. Ang luhang pumatak na iyon ang huling patak ng awa ko para sa kanila. Pipirmahan ko ang lahat ng iyon, attorney, matigas at malamig kong sagot. Pero hindi tayo magtatago. Hindi ko hahayaang isipin nila na nanalo sila sa pamamagitan ng pananakot. Gusto kong makita nila ng harapan ng mga papeles na ito. Gusto kong makita ng asawa ko ang pagguho ng kanyang ilusyon at gusto kong makita ng biyenan ko na ang manugang na tinawag niyang basahan ay ang mismong sasakal sa natitira nilang kayabangan.
Pagdating namin sa opisina ng law firm, inilatag ni Atty. Mendoza ang lahat ng dokumento sa ibabaw ng mahabang glass table. Bawat pahina ay naglalaman ng mga legal na hakbang na tuluyang puputol sa aking asawa at biyenan mula sa aking buhay at yaman. Kinuha ko ang itim na ballpen. Tiningnan ko ang blankong espasyo sa ibabaw ng aking pangalan. Sa bawat guhit ng tinta, nararamdaman ko ang paghiwalay ng mabibigat na tanikala sa aking katawan. Walang pag-aalinlangan, walang panginginig, pinirmahan ko ang aking kalayaan. Binuo namin ang isang plano, isang bitag na hindi nila kailanman matatanggihan. Alam kong uhaw na uhaw sila ngayon sa pera. 2 araw na silang walang kuryente, walang tubig at walang maipagmalaking pondo. Kaya naman kinabukasan, inutusan ko ang aking mapagkakatiwalaang sekretarya sa opisina na tawagan ng aking asawa. Ang script ay simple lamang ngunit mapang-akit. Pinapalabas namin na kailangan ng kumpanya ang pirma ng asawa ko bilang co-owner sa isang peking dokumento upang mairelease ang isang malaking emergency fund mula sa bangko dahil naka-freeze di umano ang aking account. Sinabi ng sekretarya ko na kung pipirma siya ngayong araw sa aming main office, maaari siyang makakuha ng 200,000 piso bilang cash advance. Alam kong kakagatin niya ang pain na ito. Desperado siya. Kailangan niya ng pera para pambayad kay Mang Tomas bago pa man tuluyang magalit ang sindikato. At higit sa lahat, ang kanyang pagiging sakim at ilusyonada ng kanyang ina ang magtutulak sa kanila na magpunta. Aakalain nilang nanalo na naman sila at nakuha na nila ang kahinaan ko. 3:00 ng hapon, nakaupo ako sa pinakadulo ng mahabang conference table sa loob ng aking kumpanya. Malamig ang aircon, nakasara ang mga blinds. Sa aking tabi ay nakaupo si Atty. Mendoza, tahimik na naghihintay habang nakapatong ang mga legal na dokumento sa kanyang harapan. 2 security guard ang nakastandby sa labas ng pinto. Eksaktong 3:00 ay media, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang asawa ko, pilit siyang nag-aayos ng lukot niyang polo shirt. Pawisan siya, mukhang pagod at halatang hindi nakatulog ng maayos. Pero ang nakakagulat ay ang taong sumusunod sa likuran niya, ang aking biyenan. Nakasuot pa siya ng kanyang paboritong pulang bestida, may makapal na makeup at nakataas ang kilay na tila ba pag-aari niya ang buong gusali. Pumasok sila na may mga ngiting mapagmalaki. Akala siguro nila ay susuko na ako at ibibigay ang lahat ng hinihingi nila dahil sa takot ko kay Mang Tomas. Ngunit bago pa man makapagsalita ang asawa ko para ipagmalaki ang kanyang pagdating, padabog na ibinagsak ng biyenan ko ang isang bagay sa ibabaw ng makintab na lamesa. Isang bagay na nagpatigil sa pag-ikot ng aking sikmura at nagpakulo ng lahat ng dugo sa aking katawan. Ano ang hawak niya? At bakit ganito na lang ang tapang niya na humarap sa akin ngayon? Padabog na ibinagsak ng biyenan ko ang isang lukot na piraso ng yellow pad paper sa ibabaw ng makintab na salamin ng conference table, kasunod ang isang maliit na pulang kahon na yari sa pelus. Ang tunog ng pagbagsak ng mga iyon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Tinitigan ko ang pulang kahon. Pamilyar iyon. Iyon ang kahon ng aking mga alahas, ang set ng kwintas at hikaw na ginto na ipinamana pa sa akin ng aking lola na naiwan ko sa aking sariling aparador noong nagmamadali akong mag-impake. Binuksan niya ang kahon, walang laman. Nakangisi ang biyenan ko, isang ngiting punong-puno ng kayabangan at pagkahibang. Tumingin siya sa paligid ng malaking opisina na para bang naghahanap siya ng mga bago niyang muebles bago niya ibinalik ang kanyang matatalim na mata sa akin. Akala mo ba ganun-ganun na lang ang pipirma ang anak ko para makuha mo ang pera mo sa bangko? Panimula niya, ang boses ay matinis at puno ng awtoridad na hindi naman sa kanya nararapat. Bago siya pumirma sa mga papeles mo, may mga kondisyon kami. Nakasulat di dyan sa papel ang lahat ng gusto namin. Tinuro niya ang lukot na yellow pad. Hindi ko iyon kinuha. Tiningnan ko lamang ito mula sa aking kinauupuan. Sa halip na magsalita, hinayaan ko siyang ipagpatuloy ang kanyang kahibangan. Gusto kong marinig kung gaano kalalim ang balon ng kanilang kasakiman. Una,
pagpapatuloy niya, itinataas ang kanyang hintuturo na may makapal na pulang nail polish. Ibibigay mo sa akin ang 200,000 cash advance ngayon din, in cash. Pangalawa, ibabalik mo ang buwanang allowance ko at gagawin mo na itong 200,000 dahil tumataas ang bilihin at kailangan kong bumili ng bagong massage chair para sa likod ko. Pangatlo, babayaran mo ang lahat ng utang namin, ibabalik mo ang linya ng kuryente at tubig, at hihingi ka ng tawad sa akin ng nakaluhod dahil sa pambabastos mo sa akin at sa pagpapagutom mo sa amin ng ilang araw. At yung mga alahas mo sa kahon na iyan, isinangla ko na. Huwag mo nang hahanapin pa dahil bayad iyon sa danyos perwisyo sa paghihirap namin. Habang inilalahad niya ang kanyang mga walang hiyang kondisyon, binalingan ko ng tingin ang aking asawa. Inasahan ko na kahit papaano, may natitira pa siyang kahihiyan bilang isang lalaki para patigilin ang kanyang ina. Ngunit nakatayo lamang siya roon, nakayuko. Paminsan-minsan ay nagpupunas ng malamig na pawis sa kanyang noo gamit ang isang panyo. Wala siyang imik. Hinayaan niyang ang kanyang ina ang makipagtawaran para sa buhay na siya dapat ang nagtataguyod. Sa sandaling iyon, ang natitirang hibla ng awa sa aking puso para sa kanya ay tuluyang naputol. Ang lalaking nakatayo sa harap ko ay hindi isang asawa, hindi isang ama, kundi isang linta na walang sariling paninindigan. Isang mapait na ngiti ang namutawi sa aking mga labi. Umayos ako ng upo at tiningnan sila ng tuwid. Ang malamig kong mga mata ay tila nagpatahimik sa hangin sa loob ng kwarto. Tapos na ba kayo? Mahinahon kong tanong. Ang boses ko ay kalmado, walang bakas ng galit o takot na tila lalong nagpainis sa biyenan ko. Akin na ang pera. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Alam namin kailangan mo ang pirma ng anak ko para makuha mo ang pondo ng kumpanya mo. Huwag mo kaming daanin sa panlilisik ng mata mo dahil hawak namin ang leeg mo ngayon. Sigaw ng biyenan ko sabay hampas sa lamesa. Sa pagkakataong ito, si Atty. Mendoza na ang nagsalita. Inayos niya ang kanyang salamin at kinuha ang makapal na bungkos ng mga dokumento na kanina pa nakapatong sa kanyang harapan. Inusog niya ito sa gitna ng lamesa, malapit sa aking asawa. Mrs., Mr., panimula ng aking abogado, ang kanyang tono ay formal at profesional. Mukhang may napakalaking maling akala sa pagpunta ninyo rito ngayon. Wala pong naka-freeze na bank account. At mas lalong hindi po kailangan ng kumpanyang ito ang pirma ni Mr. para maglabas ng pondo dahil una sa lahat, wala siyang kahit na anong karapatan, titulo o posisyon sa negosyong ito. Solong pag-aari ito ng inyong asawa. Kumunot ang noo ng asawa ko. Tumingin siya sa akin, naguguluhan. Anong ibig niyong sabihin? Sabi ng sekretarya mo, kailangan niyo ang pirma ko para sa cash advance? Tinapik ko ang ibabaw ng mga dokumento. Basahin mo kung ano ang nakasulat dyan. Basahin mo kung ano ang ipinapapirma ko sa'yo. Nanginginig ang mga kamay ng asawa ko nang abutin niya ang mga papeles. Binuklat niya ang unang pahina. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa pagbasa ng mga letra. Unti-unti, nakita ko kung paano nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang balat ay naging kasing puti ng papel. Napanganga siya at ang pawis na kanina pa niya pinupunasan ay naging masaganang tumulo sa kanyang mga pisngi. Petition for Declaration of Nullity of Marriage. Mahina at garalgal niyang basa sa unang dokumento. Bago pa siya makabawi sa unang sampal ng katotohanan, nagsalita muli si Atty. Mendoza. Iyan ang para sa annulment ninyo, Mr. At kung titingnan mo ang susunod na pahina, nakakabit dyan ang kopya ng formal na kasong isinampa namin laban sa iyo kaninang umaga. Estafa at falsification of public documents. May kaugnayan ito sa ginawa mong pamemeke ng pirma ng asawa mo para makakuha ng 500,000 pisong utang mula sa isang hindi rehistradong tagapagpautang. Isang mabigat na krimen iyan na walang kaukulang piyansa depende sa bigat ng pinsala. Nabitawan ng asawa ko ang mga papeles. Tila nang hina ang kanyang mga tuhod at napakapit siya sa sandalan ng silya. Paano niyo nalaman? Utal-utal niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot habang nakatingin sa akin. Akala mo ba talaga mapaglalangan mo ko?
Malamig kong sagot. Ang bawat salita ko ay tila mga yelong tumutusok sa kanyang pagkatao. Akala mo ba pagkatapos mong ibigay ang lokasyon ko sa isang kriminal na tulad ni Mang Tomas para iligtas ang sarili mong balat, hahayaan ko lang na sirain mo ang lahat ng pinaghirapan ko? Binigyan kita ng 10 taon para maging lalaki. Binigyan kita ng pamilya, ng ginhawa ng respeto. Pero ipinagpalit mo ang lahat ng iyon para sa luho ng nanay mo. Hindi naintindihan ng biyanan ko ang mga legal na terminolohiya na narinig niya. Ang tanging naintindihan lang niya ay hindi ko ibibigay ang perang inaasahan niya. Bigla siyang nagwala. Lumapit siya sa lamesa at pinilit na walisin ang mga papeles. Anong annulment? Anong kaso? Huwag niyo kaming takutin ng mga ganyang papel. Hindi kami natatakot sa inyo. Ilabas mo ang pera ko. Anak, sige na, pirmahan mo na kung anong dapat pirmahan para makuha na natin ng 200,000. Naghihintay na sa labas ang mag-aayos ng kuryente natin. Sigaw ng matanda na tila nawawala na sa sarili. Hinarap siya ng asawa ko. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang sumigaw sa sarili niyang ina. Mama, tumigil ka na. Wala tayong makukuhang pera. Ikukulong nila ako. Makukulong ako, Mama. Dahil sa kakabili mo ng luho mo? Ipinakulong ako ng sarili kong asawa. Natigilan ang biyanan ko. Nanlaki ang kanyang mga mata at dahan-dahang lumipat ang kanyang paningin sa akin. Ang yabang na kanina lang ay nag-uumapaw sa kanya ay biglang naglaho at napalitan ng matinding gulat at takot. Ikukulong? Hindi mo pwedeng gawin niyan sa anak ko. Asawa mo siya. Wala kang utang na loob. Wala akong utang na loob. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Sino ang nagpakain sa inyo noong mga panahong naghihirap kayo? Sino ang nagbayad ng bahay nyo, ng kuryente nyo, ng mga kinakain nyo araw-araw habang kayo ay nakaupo lang at nagrereklamo? At ano ang isinukli ninyo? Pinagwahawahak mo ang mga damit ko na parang basahan. At itong magaling mong anak, isinangla ang buhay ko sa isang sindikato. Itinuro ko ang isa pang dokumento sa ibabaw ng lamesa at huwag kayong mag-alala, mayroon din para sa inyo. Kinasuhan ko kayo ng malicious mischief dahil sa paninira nyo ng mga personal kong gamit at qualified theft dahil sa pagkuha at pagsangla ninyo sa mga alahas na hindi ninyo pag-aari ng walang pahintulot ko. Pareho kayong pupulutin sa kulungan. Gumuho ang mundo ng mag-ina sa loob ng conference room. Ang biyanan kong kanina ay napakatapang, ngayon ay napahagulgol ng malakas at napaupo sa sahig. Hinawakan niya ang aking mga binti. Ang mga kamay niyang kanina ay nakaduro sa akin, ngayon ay mahigpit na nakakapit sa aking palda. Anak, parang awa mo na. Patawarin mo na kami. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Hindi na ako uulit. Huwag mo kaming ipakulong. Maawa ka sa asawa mo. Maawa ka sa pamilya natin. Nagmakaawa niyang iyak habang lumuluhod sa harap ko. Ang asawa ko ay bumagsak din sa kanyang mga tuhod. Umiiyak siya na parang isang bata. Mahal, patawarin mo ako. Nabulag ako. Natakot ako kay Mang Tomas kaya ako nagawa iyon. Patawarin mo ako, babawi ako. Maghahanap ako ng maayos na trabaho. Huwag mo lang akong itapon sa kulungan. Nakatingin ako sa kanila mula sa itaas. Nakita ko ang kanilang pagkaawa-awa, ang kanilang pagdurusa, ang pagguho ng kanilang mundo. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, wala akong naramdaman kahit na anong sakit o awa. Manhid na ako. Matagal na nilang pinatay ang pagmamahal ko sa kanila. Ang awa ay para sa mga taong marunong magsisi bago mahuli ang lahat. Malamig kong sagot habang dahan-dahang iniiwas ang aking binti mula sa pagkakakapit ng biyenan ko. Pinili ninyo ang daang ito. Harapin ninyo ang mga naging desisyon ninyo. Sa pagkakataong iyon, handa na sana akong tawagin ng mga security guard para ipakaladkad sila palabas ng gusali upang maghintay sa mga otoridad na magsisilbi ng warrant. Ngunit biglang bumukas ng malakas ang pinto ng conference room. Pumasok ang sekretarya ko, namumutla ang mukha, nanlalaki ang mga mata at halos mautal sa matinding takot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakahawak sa hamba ng pinto. Ma'am, garalgal niyang tawag, ang kanyang paningin ay nakapako sa aking asawa na kasalukuyang nakaluhod sa sahig. May mga nagpupumilit pong pumasok sa main lobby. Inararo po nila ang mga gwardiya sa ibaba. Si Mang Tomas po,
kasama ang 5 niyang tauhan na may mga dalang bakal. Hinahanap po nila ang asawa ninyo at naniningil daw po sila ng utang ngayon din. Nanigas ang asawa ko sa sahig. Ang kulay ng kanyang mukha na kanina ay maputla, ngayon ay tila naging kulay abo na parang isang bangkay. Narinig ko ang mabibigat at sunod-sunod na yabag ng mga paa mula sa labas ng pasilyo, papalapit ng papalapit sa aming pinto. Ang demonyong ginising ng asawa ko ay nandito na at handa nang kumuha ng kanyang kabayaran. Ano ang mangyayari sa lalaking ito ngayon na wala na siyang asawang magsisilbing pananggalang niya? Ang pagbukas ng pinto ng conference room ay parang isang malakas na pagsabog na yumanig sa buong palapag. Hindi na kinailangan pang kumatok ng mga taong dumating. Agad na bumungad ang malaking bulto ni Mang Tomas. Ang kanyang mukha ay madilim, nakakunot ang noo at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Kasunod niya ang 5 kalalakihang naglalakihan ang mga braso, may mga patagong hawak na matitigas na bagay sa loob ng kanilang mga jacket. Ang amoy ng usok ng sigarilyo at pawis ay sumingaw sa malamig at malinis na hangin ng aking opisina. Sa sandaling tumapak ang mga sapatos ni Mang Tomas sa loob ng kwarto, ang asawa ko ay tila naging isang basang sisiw na nawalan ng buto. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang pilit na umaatras. Kinakaladkad ang kanyang mga tuhod sa makintab na sahig hanggang sa sumandal ang kanyang likod sa malamig na pader. Ang biyenan ko naman, na kanina lamang ay nagmamakaawa sa akin, ay biglang tumili ng nakakabingi at nagtago sa likuran ng paborito niyang anak. "Akala mo ba matatakasan mo ko?" Dumadagundong na sigaw ni Mang Tomas habang dahan-dahang naglalakad palapit sa asawa ko. Walang nagawa ang mga guwardya ko sa labas dahil mabilis na kinorner ng mga tauhan ni Mang Tomas ang pinto. Tumingin si Mang Tomas sa paligid, pinasadahan ng tingin ang magagarang muebles ng aking opisina bago itinuon ang kanyang mapanuring mata sa akin. "Magandang opisina mo, misis. Sigurado akong kayang-kayang bayaran ng kumpanyang ito ang kalahating milyong utang ng asawa mo. Kung ayaw mong magkagulo dito at masira ang negosyo mo, ilabas mo ang pera ngayon din." Nakatayo lamang ako. Wala akong naramdamang takot. Tinitigan ko ang asawa ko na ngayon ay humahagulgol na, nakaluhod at nakataas ang 2 kamay na parang sumusuko sa kamatayan. "Wala siyang pera, Mang Tomas!" Biglang sumigaw ang biyenan ko mula sa likod ng asawa ko. Ang boses ng matanda ay basag at punong-puno ng desperasyon. Itinuro niya ang sarili niyang anak. "Siya ang umutang sa inyo. Wala kaming kinalaman dyan. Hulihin niyo siya. Patayin niyo kung gusto niyo. Huwag niyo lang kaming idamay ng mga inosente." Napapikit ako sa narinig ko. Iyan ang pamilyang pinaglingkuran ko ng 10 taon. Iyan ang inang labis na ipinagtatanggol ng asawa ko. Sa harap ng panganib, handa nilang ilaglag ang isa't isa para lamang iligtas ang kani-kanilang mga sarili. Tumingin ang asawa ko sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding pagkabigla at sakit. Ang lalaking isinuko ang kanyang dignidad para sa kanyang ina ay inialay lamang bilang sakripisyo ng walang pag-aalinlangan. Tumawa ng nakakakilabot si Mang Tomas. "Walang inosente rito, matanda. Pera ang kailangan ko." At dahil nakapangalan ng asawa niya sa kontrata, siya ang magbabayad. Lumapit si Mang Tomas sa lamesa at hinampas ito ng malakas. "Ilabas mo ang pera, misis. O baka gusto mong gawin naming abo ang kumpanyang ito." Dahan-dahan akong umupo pabalik sa aking silya. Humalukip-kip ako at pinagmasdan ng pagmumukha ng usurerong sumira sa buhay ko 10 taon na ang nakararaan. "Hindi ako magbabayad ng utang na hindi ko inutang, Mang Tomas." Malamig kong sagot. At mas lalong hindi ako magbibigay ng kahit isang kusing sa mga taong pumapasok sa pamamahay ko nang walang paalam. Nanlisik ang mga mata ni Mang Tomas. Inilahad niya ang kanyang kamay at sumenya sa kanyang mga tauhan na lumapit sa akin. Handa na sana silang mang-abot nang biglang tumayo si Attorney Mendoza. Inayos ng aking abogado ang kanyang kurbata at kinuha ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa. Pinindot niya ito. Kasunod ng isang matinis na tunog, bumukas ang pinto ng maliit na adjoining room sa likuran ng aking opisina, ang silid kung saan itinatago ang mga server at CCTV monitors. Lumabas mula roon ng 5 unipormadong pulis na armado at nakahanda, kasama ang mismong hepe ng presinto sa aming lugar.
Kanina pa sila naroon, nakikinig, naghihintay ng tamang oras at nire-record ang bawat salitang lumabas sa bibig ng mga taong nasa loob ng kwarto. Huwag kayong kikilos ng masama! Sigaw ng hepe habang itinututok ang mga armas sa mga tauhan ni Mang Tomas. Parang binuhusan ng kumukulong tubig ang buong pagkatao ng usurero. Napaatras siya, ang kanyang kayabangan ay mabilis na naglaho at napalitan ng pagkataranta. Itinaas ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga kamay bilang pagsuko. Tomas, sabi ng hepe habang nilalapitan ang matandang usurero, matagal na kaming may hawak na mga reklamo laban sa iligal mong pagpapautang at pananakot. At ngayon, huli ka sa aktong nangingikil at nagbabanta sa loob ng isang pribadong kumpanya. Patawan niyo ng posas ang mga iyan. Mabilis na kumilos ang mga pulis. Ang tunog ng pag-click ng malamig na posas sa mga pulso ni Mang Tomas at ng kanyang mga tauhan ay musika sa aking mga pandinig. Habang kinakaladkad sila palabas, tiningnan ako ng masama ng usurero, ngunit binaliwala ko lamang iyon. Tapos na ang paghahari-harian niya. Nang mailabas na ang mga kriminal, bumalik ang nakakabinging katahimikan sa loob ng conference room, ngunit hindi pa tapos ang palabas. Lumapit ang hepe ng pulisya sa kinaroroonan ng asawa ko at ng aking biyenan na parehong nakadapa na ngayon sa sahig, nanginginig at umiiyak na parang mga batang inabandona. Kinuha ng pulis ang mga dokumentong inihanda ni Attorney Mendoza mula sa ibabaw ng lamesa. Kayo ba ang asawa at biyena ng nagrereklamo? Tanong ng hepe. Sir, tulungan niyo kami. Maawa kayo. Hikbi ng asawa ko, halos hindi na makahinga sa tindi ng iyak. May formal na reklamong inihain laban sa inyo. Malamig na pahayag ng pulis. Binasahan sila ng kanilang mga karapatan habang isinusuot ang posas sa mga nanginginig na kamay ng asawa ko. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinagsilbihan ko, ngayon ay isang kriminal na nakaposas sa harap ng sarili niyang asawa. Sunod na nilapitan ng mga pulis ang biyenan ko. Nang makita ng matanda ang posas, nagwala siya. Nagtatadyak siya sa sahig, umiiyak ng napakalakas at pilit na inaabot ang laylayan ng aking palda. Wag! Ayoko sa kulungan. Wala akong ginawang masama. Damit lang ang sinira ko. Mga lumang damit lang iyon. Patawarin mo na ako, anak. Patawarin mo ang mama. Maawa ka sa matanda. Umaalingaw-ngaw ang kanyang boses. Puno ng pagsisisi na huli na para tanggapin. Humakbang ako palapit sa kanila. Tiningnan ko sila mula itaas hanggang ibaba. Ang mga mukhang kanina ay punong-puno ng pagmamataas at pandidiri sa akin. Ngayon ay basag na basag at nagmamakaawa. Tinitigan ko ang asawa ko sa mga mata. Sinabi ko sa iyo noon na bilog ang mundo. Mahina akong sabi, ngunit alam kong sapat ang lakas nito para tumagos sa kanyang kaluluwa. Ibinigay ko sa inyo ang lahat. Iniahon ko kayo mula sa putikan. Ngunit pinili ninyong sipsipin ang buong pagkatao ko hanggang sa wala nang matira. Ngayon, binabawi ko na ang buhay ko. Binalingan ko ang biyanan ko, hindi lang mga damit ang sinira mo ang pamilya ko, sinira mo ang respeto ko sa sarili ko, ngunit nagpapasalamat pa rin ako sa iyo. Dahil sa ginawa mong paggupit sa mga damit ko, nagising ako. Nagising ako sa katotohanang hindi ko kailanman mabibili ang pagmamahal ng mga taong ang tingin sa akin ay isa lamang bangko. Tumalikod ako. Habang kinakaladkad sila ng mga pulis palabas ng aking opisina, pilit nilang isinisigaw ang pangalan ko. Nagmamakaawa. Humihingi ng isa pang pagkakataon, ngunit hindi ako lumingon. Bawat hakbang ko pabalik sa aking upuan ay tila pagbagsak ng mga mabibigat na bato mula sa aking mga balikat. Huminga ako ng malalim at ipinikit ang aking mga mata. Ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamatamis na kapayapaan na natikman ko sa buong buhay ko. 3 buwan ang lumipas. Ang malamig na simoy ng hangin ay humaplos sa aking mukha. Iminulat ko ang aking mga mata at sinalubong ang nakakasilaw na sikat ng araw na tumatama sa malakristal na asul na tubig ng karagatan. Nakaupo ako sa isang komportableng silya sa ilalim ng isang malaking payong sa isa sa mga pinakasikat na white sand beach sa Palawan. Naririnig ko ang banayad na paghampas ng mga alalon sa dalampasigan, sumasabay sa malalakas na tawanan ng mga batang nagtatampisaw sa tubig.
Sa di kalayuan, nakita ko ang aking 10 taong gulang na anak na babae, masayang gumagawa ng sandcastle, at sa kanyang tabi, nakaupo sa isang banig, ay ang sarili kong ina. Suot ng nanay ko ang isang magandang floral na bestida na binili ko para sa kanya. May nakapatong na malaking sombrero sa kanyang ulo at sa kanyang mga kamay ay isang baso ng sariwang buko juice. Nakangiti siya. Isang ngiting umaabot sa kanyang mga mata, walang bakas ng pag-aalala, walang bakas ng hiya, walang bakas ng panghihinayang. Lumapit ako sa kanila, dala ang isang malaking bandehado ng mga sariwang isda, alimango at hipon na inihaw mismo sa tabing dagat. Ma, kain na tayo, yaya ko sa kanya habang inilalapag ang pagkain. Tiningnan ako ng nanay ko. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang magaspang na palad ay nagbibigay ng kakaibang init sa aking puso. Ang sarap ng buhay, anak. Akalain mo ang isang matandang probinsya ng katulad ko, makakarating sa ganitong kagandang lugar. Napangiti ako at mahigpit na ginantihan ang hawak niya. Deserve mo ang lahat ng magagandang bagay sa mundo, ma. At mula ngayon, walang ibang makakatikim ng bunga ng mga pinaghirapan ko, kundi tayong tatlo. Habang masaya kaming kumakain at nagtatawanan, hindi ko na iwasang magmuni-muni ang balita mula sa Maynila ay nakarating na sa akin noong 1 linggo. Ang asawa ko at ang biyenan ko ay nakapiit pa rin sa kulungan, naghihintay ng kanilang sentensya. Walang sino man sa mga ipinagmamalaking kumare ng biyenan ko ang dumalaw o nag-ambag ng pera para sa kanilang piyansa. Ang mga taong pinagyabangan nila gamit ang pera ko ay siya ring mga unang tumalikod sa kanila nang mawala ang kanilang yaman. Ang lumang bahay nila ay na-embargo na ng bangko matapos kong itigil ang pagbabayad ng buwan ng hulog. Naiwan silang walang-wala, nabubuhay sa dilim ng rehas, kinakain ng sarili nilang kasakiman. Napagtanto ko na ang totoong pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo o sa kasunduan sa harap ng altar. Ang totoong pamilya ay ang mga taong pipiliing manatili sa tabi mo kahit wala kang maibigay. Sila ang mga taong magpapahalaga sa bawat patak ng pawis mo at hindi gagamitin ang iyong mga kahinaan para sa kanilang pansariling kapakanan. Sa loob ng 10 taon, pilit kong ibinubuhos ang tubig mula sa aking baso upang uhawin ang mga taong ang tanging layunin ay patuyuin ako. Akala ko iyon ang ibig sabihin ng pagmamahal. Akala ko ang pagiging mabuting asawa ay ang pagiging martir. Ngunit nagkamali ako. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ito. Hindi mo kailanmang obligasyong sunugin ang sarili mo para lang mabigyan ng liwanag ang mga taong mas gustong manatili sa dilim. Tumingin ako sa malawak na karagatan. Malaya na ako. Malaya sa mga pang-aabuso. Malaya sa mga obligasyong hindi ko dapat inako. At higit sa lahat, malaya ng mahalin ang aking sarili. Ang mga damit na pinunit ng aking biyenan ay napalitan na ng mga mas magaganda at bagong kasuotan. Ngunit ang pagkatao ko, na pilit nilang winasak, ay nabuong muli mas matatag, mas matapang, at hindi na kailanman magpapabagsak sa sinuman.